Jeremias. Nang taon ding iyon ng ika-5 buwan ng ika-4 na taon ng paghahari ni Sedekias sa Juda, si Jeremias ay kinausap ni Ananias, anak ni Propeta Azur ng Gabaon. Sila nooy nasa patio ng templo, sa harapan ng mga saserdote ng mga tao. Ang sabi ni Ananias, "Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Winakasan ko na ang kapangyarihan ng hari sa Babilonya. Sa loob ng 2 taon ay ibabalik ko sa templong ito ang lahat ng kagamitan na kinuha ni Haring Nabucodonosor at dinala sa Babilonya. Ibabalik ko rin dito si Jeconias, anak ni Haring Joakim ng Juda, at ang lahat ng bihag na taga-Juda na dinala sa Babilonya. Aalisin ko na kayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Babilonya." Sinabi naman ni Propeta Jeremias kay Propeta Ananias nang naririnig ng mga saserdote at lahat ng naroon sa patio ng templo, "Amen, ganyan nga sana ang gawin ng Panginoon. Magkatotoo nawa ang ipinahayag mo. Mapabalik sana rito mula sa Babilonya ang lahat ng kagamitan ng templo at ang lahat ng dinalaroong bihag. Ngunit pakinggan ninyo ang sasabihin ko sa inyong lahat. Ang mga propetang nauna sa atin ay nagpahayag na magkakaroon ng digmaan, taggutom at salot sa maraming bansa at tanyag na mga kaharian. Kung magkatotoo ang pahayag ng isang propeta na iiral ang kapayapaan, saka lamang natin malalamang ang Panginoon nga ang nagsugo sa kanya." Pagkarinig niyon, kinuha ni Propeta Ananias ang pamatok na nasa batok ni Jeremias at binali. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroroon, "Sinasabi ng Panginoon na ganito ang gagawin niya sa mga pamatok na inilagay ni Haring Nabucodonosor sa lahat ng bansa, at ito'y gagawin niya sa loob ng 2 taon." At umalis si Propeta Jeremias. Pagkalipas ng kaunting panahon mula nang baliin ni Propeta Ananias ang pamatok ni Propeta Jeremias, kinausap ng Panginoon si Jeremias, "Pumunta ka kay Ananias at sabihin mo, nawasak mo nga ang pamatok na kahoy, ngunit papalitan ko ng bakal. Lalagyan ko ng pamatok na bakal ang lahat ng bansang ito upang sila'y maglingkod kay Nabucodonosor, at magkakagayon nga, sapagkat ipinailalim ko sa kanya pati ang mga hayop sa parang." At sinabi pa ni Propeta Jeremias, "Ananias, hindi ka sinugo ng Panginoon, at pinapaniwala mo sa isang kabulaanan ang mga taong ito. Kaya't ang sabi ng Panginoon, ikaw ay mawawala sa daigdig na ito, mamamatay ka sa taong ding ito, sapagkat tinuruan mo ang bayan na maghimagsik laban sa Panginoon." At nang ika-7 buwan nga ng taong iyon, si Propeta Ananias ay namatay. Ang salita ng Diyos. Poon ituro mo sakin ang utos mo upang sundin. Sa landas na di matuwid huwag akong babayaan, pagkat ikaw ang mabuti ituro ang iyong aral. Poon ituro mo sakin ang utos mo upang sundin. Tulungan mong ihayag ko yaong tunay na balita, yamang sa iyong kahatulan lubos akong may tiwala. Poon ituro mo sakin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay magsilapit ang sa iyo ay may takot, maging yaong mga tao na alam ang iyong utos. Poon ituro mo sakin ang utos mo upang sundin. Sana'y lubos kong masunod ang buong mong kautusan upang hindi mapahiyat tamuhin ko ang tagumpay. Poon ituro mo sakin ang utos mo upang sundin. Nag-aabang ang masama upang ako ay mapatay, ngunit ako'y magbubulay sa bigay mong kautusan. Poon ituro mo sakin ang utos mo upang sundin. Hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin, pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng aralin. Poon ituro mo sakin ang utos mo upang sundin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi, samantala nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. "Multo!" sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparianin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Tumawid sila ng lawa at dumaong sa Genesaret. Nakilala si Jesus ng mga taga roon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Jesus, kaya't dinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit. Hiniling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mga may sakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuotan. Ang lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Lunes na ito ng 18 linggo sa karaniwang panahon. At ang ating ebanghelyo pong gagamitin sa Lunes na ito ay exactly kasunod po ng ebanghelyo kahapon, ang 18 linggo sa karaniwang panahon A kay Matthew, kung saan narinig po natin ang kwento ng pagpapakain ng Panginoon sa mahigit 5,000 kataong nagugutom, ang multiplication of the loaves, the miracle of the feeding of the multitudes. At ito po ay mabilis na kasunod na pagkatapos nga po ng kanyang pagpapakain, dahil yun ay gabi na, ay nanalangin pa rin ang ating Panginoon, siya'y umakyat pa rin sa burol upang makiniig sa kanyang ama. Napakaganda pong mga description ito ng kagawian ng ating Panginoon. Ano ang kanyang daily order, no? Ang kanyang gawain, paano ang kanyang mga habits halimbawa. Nakita natin na pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtuturo at mga milagro na kanyang ginagawa para sa mga tao, ay meron pa rin po siyang panahon na mapag-isa at manalangin at makiniig kasama ang kanyang ama. Sana po ganun din po tayo. Hindi po sana madalas ang ating excuse na, naku, pagod na ako buong mag-araw, no? Ako naman nakapagsimba na kaninang umaga, so ngayong gabi hindi na magdadasal. No? Kung titingnan po natin ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo at ang buhay ng mga banal, no, wala nang ibang mas mahalaga sa kanila kung hindi yung panahon na kanilang iniuukol kasama sa pananalangin sa Diyos. Nawa po tayo rin ay kumuha ng ating lakas sa bawat araw, ng ating inspirasyon at motibasyon, no, at paggabay sa pamamagitan ng ating araw-araw na pananalangin. At pagkatapos nga po noon ay yung kanyang mga alagad, may kwento po, no, na nasa inside, yung kanyang mga alagad na nasa laot ay saka naman na binabagyo at pinag-anuhan ng mga hangin at ng alon. At doon po ang ating Panginoon ay naglakad sa ibabaw ng tubig. At ito po yung kwento kung paano si Pedro, bagamat sila'y natatakot dahil akala nila multo ang kanilang nakikita, ay nagsabi sa Panginoon, "Lord, let me also walk on the water with you." Focus lang po tayo ng konti doon. Napakaganda po nun.
Dahil naman po sa araw-araw ng ating buhay, meron naman din po tayong mga unos para din tayong binabagyo paminsan-minsan. Hindi naman siguro everyday, pero kapag dumaraan po tayo sa mga pagsubok, ay isipin po natin ang itong kwento ni Pedro kung saan sabi niya, Lord, let me walk on the water with you. Ganon din po naman sa ating paglalakbay, nawa lagi nating kasama ang Panginoon. Hihilingin natin na hindi tayo naglalakad ng nag-iisa sa mga peligro at pagsubok ng buhay, bagkus manalangin tayo at hilingin natin, Lord, walk with us or let me walk with you. No, sapagkat kung sa pamamagitan ni Jesus ay kahit na anong unos yan, kahit na anong malakas na hangin, bagyo o mga alon ay ating pwedeng harapin sa tulong ng ating Panginoong Hesukristo. At pagkatapos nga po nun, nung si Pedro ay muntik ng malunod dahil mas naging aware siya doon sa bagyo, sa mga alon, no? Kaya nga sabi nga ng isang leksyon dito keep your eyes on the Lord always. Yun ang pananampalataya, yun ang pananalig, that we keep our eyes on the Lord always. Aware tayo ng ating kapaligiran, aware tayo sa mga threats, aware tayo sa mga nangyayari, ngunit hindi tayo padadaig sa ating pananampalataya sa Panginoon. Keep our eyes on the Lord, because for those who love the Lord, for those who wait on the Lord, all will be well. At pagkatapos nga po nun, ay nakatawid sila ng lawa at doon, imbis na makapagsarili muli, makapagpahinga, mag-relax naman, ay nakita pa rin ng Panginoon ang napakaraming taong naghahanap sa Kanya upang sila ay mapagaling sa kanilang karamdaman. At doon ay muling pinagbigyan ng Panginoon ang kanilang paghahanap sa Kanya at sila ay Kanyang pinagaling. Dito po makikita natin mga kapatid ang tunay na puso ni Jesus na may habag, na may pag-unawa, na nais magbigay palagi sa pangangailangan ng Kanyang mga kawan o ng Kanyang mga tupa. Nawa mga kapatid, sa ating araw-araw na pananalangin ay lalo na pagtitibay ang ating pananalig sa Kanya na alam natin kung Siya ay nakapagpakain ng maraming tao, kung Siya nakapagpagaling ng maraming may sakit, bakit Niya nga po hindi gagawin sa atin yan? Nawa ang ating palaging pananalangin ay magdulot sa atin ng biyaya ng Diyos. Amen.